Isang malaking hakbang ang ginawa ng China laban sa Philippine Defense Secretary na si Gilberto Teodoro Jr. matapos itong opisyal na patawan ng sanctions ng Beijing. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ipinagbabawal na kay Gilberto Teodoro Jr. pati sa kanyang asawa at anak ang pagpasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Bukod dito, ipinagbawal din ng China sa lahat ng organisasyon at individual sa loob ng bansa ang anumang transaksyon, kooperasyon o pakikipag-ugnayan kay Teodoro at sa kanyang pamilya. Ayon sa Beijing, ang dahilan ng sanctions ay ang umano'y paulit-ulit na erroneous remarks o maling pahayag ni Teodoro laban sa China na ayon sa kanila ay nakasira sa bilateral relations ng dalawang bansa at nakapinsala sa lehitimong interes ng China. Lumala ang tensyon matapos sabihin ni Teodoro sa isang panayam sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore na ang Pilipinas ay nananatiling nasa ilalim ng matinding banta mula sa China, hindi lamang sa usaping teritoryo kundi pati na rin sa politika. Idinagdag din ni Teodoro na hindi pa umano nagpapakita ang China ng tuloy-tuloy at tunay na mabuting intensyon sa pakikitungo nito sa Pilipinas. Kasunod nito, mariing tinuligsa ng Beijing ang mga pahayag ng Defense Secretary. Nangyari ang development na ito habang patuloy ang alitan ng dalawang bansa sa South China Sea, partikular sa Scarborough Shoal, na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, ngunit kontrolado ng China. Nadagdagan pa ang tensyon matapos ipahayag ng Pilipinas at Japan ang pagsisimula ng maritime boundary talks kaugnay ng mga karagatang nasa silangan ng Taiwan. Naniniwala ang China na ang naturang usapan ay maaaring makaapekto sa mga inaangkin nitong karapatan sa lugar. Patuloy ding binabatikos ng Beijing ang mga military exercises ng Pilipinas kasama ang United States, Australia at Japan. Sa Balikatan exercise ngayong taon, 1,400 personnel mula sa Japan Self-Defense Forces ang lumahok bilang aktibong kalahok, isang makasaysayang pagbabago mula sa dati nitong observer status. Samantala, sinabi naman ni President Ferdinand Marcos Jr. sa isang naunang panayam na patuloy pa ring sinusubukan ng Pilipinas na ihiwalay ang territorial disputes mula sa kalakalan at pamumuhunan sa China. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa sanctions na ipinataw ng Beijing. Ano ang masasabi ninyo sa hakbang na ito ng China laban sa Defense Secretary ng Pilipinas? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Like and subscribe for more updates.